In my thoughts obsession, I will not stop, no I'm never second guessing. I got a God complex, haters love to hate but I never. Hello guys, welcome back to our channel Wins World TV. So Jonriel Casimero may bagong problema na namang kahaharapin, dahil matapos ng pangyayari kung saan tangkang ambangan daw ito ni Jonriel Casimero, itong nasabing judge, dahil puro paninira daw ang ipinakakalat nito sa mainstream media. Dahil nag-formal complaint na ang Pinoy boxing judge, kontra sa former 3 World Division Champion Cuadro Alas, angas ng Pinas Jonriel Casimero. Maliban dyan ay bamanat din itong pamunuan ng MP Promotion na si Sean Gibbons kay Cuadro Alas Jonriel Casimero, na ayon sa naturang promotion ay mag-retiro na lang daw itong si Jonriel Casimero, dahil hindi na daw ito makakatapak ng boxing ring. Hindi naman may kakaila na ang MP Promotion ay isa sa pinakamalakas ang impluwensya sa mundo ng boxing dito sa Pilipinas. Sa makatuwid kayang-kaya nila gawa ng paraan na bigyan ng kaliwat kanang reklamo sa Games and Amusement Board itong si former 3 World Division Champion, Cuadro Alas angas ng Pinas Jonriel Casimero. Upang ito ay masuspendi at pinakamalala pa dyan ay baka matanggalan pa ito ng lisensya sa pagkaboksingero, na maging dahilan ng tuluyan niyang pagkawala sa mundo ng boxing. Ngunit ganun pa man ay hindi naman ito papayag ang Team Casimero na mapunta lang sa pagkawala ng kanilang lisensya, dahil didepensa rin naman ang kampo ni Jonriel Casimero, bukod dyan ay ang kaso niya ay hindi naman ganun kalaki, para humantong sa pagkakansela ng kanyang lisensya bilang boksingero. Dahil sa oras na ito ay tinanggalan ng lisensya, itong si former 3 World Division Champion Cuadro Alas angas ng Pinas Jonriel Casimero ng Games and Amusement Board or GAB, sa impluwensya ng MP Promotion President Sean Gibbons ay panigurado na matatagalan siya makakabalik sa mundo ng boxing. Kaya ipagdasal natin na huwag sana mangyari ang ganung senaryo. Ganun pa man ay handa rin naman itong si Sean Gibbons makipag-ayos sa kampo ni Cuadro Alas Jonriel Casimero, dahil hindi rin naman may kakaila na meron din naman silang pinagsamahan at hindi lang pinagsamahan naging isang magkaibigan din sila sa isa't isa. Kung inyo pong maalala ang laban ni Cuadro Alas Jonriel Casimero, kontra Guillermo Regondo na kanya lang pinaulanan ng suntok dahilan sa pagkatalo nito. Pagkatapos ng laban na iyon ay sinabihan daw si Cuadro Alas Jonriel Casimero na manatili muna sa bansang Amerika, para maayos ang mga susunod nitong mga laban sa kanyang boxing career. Ngunit sadyang nagpumilit daw itong si Cuadro Alas Jonriel Casimero na umuwi ng bansang Pilipinas, para doon ipagpatuloy ang kanyang mga training, habang naghihintay sa mga susunod pa niyang mga laban. Simula noon ay talagang wala na silang komunikasyon ng MP Promotion, dahil di umano ay pinutol na ni Jonriel Casimero ang kanilang komunikasyon. Pagkatapos noon ay tinanggal naman ni Cuadro Alas Jonriel Casimero si Coach Nonoy Neri bilang kapalit naman ng kanyang kapatid na si Jason Casimero. Dahil sa ginawa ni Cuadro Alas Jonriel Casimero ay talagang naghihinayang itong si MP President Sean Gibbons sa karera nitong si Jonriel Casimero. Dahil kung nanatili daw siya sa MP Promotion ay tiyak na malayo na ang kanyang naabot. Ganun pa man ay bukas pa rin naman ang pintuan ng MP Promotion para sa former 3 World Division Champion Cuadro Alas, angas ng Pinas Jonriel Casimero na papasukin sa kanilang bahay. May mga kasamahan lang daw talaga si Jonriel Casimero na mahilig manggatong or manira ng tao, in short may mga salsilero. Ngunit ang mga tao na yan ay talagang tinanggal na ni Cuadro Alas Jonriel Casimero sa kanyang team. Isa na raw rito na tinanggal niya sa team ay itong si Silver Boys TV, na hanggang sa ngayon ay solid supporter bilang isang number 1 basher ni Cuadro Alas Jonriel Casimero. I'm about to go off like a weapon, fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts obsession, I will. Dagdag pa sa ating mga balita. Posible din na maglaban itong si Naoya Inoue versus Murodjan Akhmadaliev dahil ito talaga ang mandatory challenger nitong si Naoya Inoue. Ito ating panoorin ang mga knockouts highlights, kayo na po ang humusga kung gaano kalakas itong si Murodjan Akhmadaliev versus Naoya Inoue. Jay's like, man, that could have been me. So let's look at your scorecard. Yeah. Wait a minute, he was caught in the ropes, and MJ. Oh, right hand from MJ, and there's blood at the start of the round, but it just got caught. The knee is down. Still plenty of time in this round. He goes down. 1, 2. Yourselves at all times, all right? Touch gloves. Sparking farm for this fight, and he's a fearsome flurry, and he's down. He's got him with a left. Here comes Inoue. Oh, he's got into the body. Oh, this is unbelievable for Inoue. Another count. It's over.
the mini Mike Tyson. What a fight! Trying to go at it. I'd like to see him just there's a nice good bucket. Sport, you can put up rhythm. There's a good right hand. I think he Certainly did there. And there was that move that to the neck. Here he comes with more. Durante just in the corner again, just catching punches again. Body punching clinic. His impact is power-wise on opponents. 5 seconds. Oh, nice shots right there. That might have ended it. Yep. Whoa, good shot. That's it. Yep. And that's the end. Corner. Here you go with that right through the guard back, and flush shots, and his hands being down are not good. That was. MJ Ahmadali. それとも長身の挑戦者、そうですか。構えただけで相手にプレッシャー左のファイターです。いやー、そう連打連打。左ガードの上なんですが、右だ。この音から左。表情ですけれども、トレーナーほど右左。さあライトがこの場合を突き刺って左のボディーが倒れた。右から左のボディー。日本の司法。Rios is coming in. Oh boy, what a jab! He's covering up. He is hurt, and Ahmadallia with a clubbing right hand. That was a huge moment in this. And what a difference a fight makes in our last jab and counter punch off these Rios. Oh, that one got him and over again. Entirely and move away from the right hand. Murajan Ahmadaliev is hurt. He caught him with the right hook to the temple. Left side of the temple. A big body shot. Rios crouching over. And he finally their knee at this point if you're going to continue. I will stop the fight. Touch him up and go. Go. Into his 30s. Stiff right hand lands that time. It's just a lovely left hook there. We've seen so many knockouts, 16 KOs. In the glory years of his career, Inoue lands that. Both of the men in the final, and just as we say it, the right hand lands, and it's staggered. First 4 rounds have gone. Wouldn't have got much though. And now come. And this is now Inoue's round. Oh, and again! And he hurt Donaire there, and he did. On the inside, Donaire goes a little flat-footed for Variation, head, body, these right hands. This is the home crowd now, really get behind him. And it's a lovely left to the body. Lovely shot. He's really hurt. tries to hang on. Inoue. As Inoue opens up again. Inoue, it's just this where age and youth. Fantastic stuff. Well, they go toe-to-toe to the final bell. He's not shy. Beautiful overhand. And for a young guy, cuts the ring extremely well. Big left hand. Jobs. He's a nurse. He Good has shot right there with the left hand and right behind it. Yeah, the world of boxing and Real Deal are working to make this a regular thing. Very heavy-handed too. You can hear the way his punches sound. Leave and his stablemate, Chakram Gia. Good left hand. And looks to counter you. Good left hand again. As he started this round like he's going to go out on the shield. Just right on top of his man again. Very similar to Lomachenko, where you're constantly. Good shot right there. Oh, Now there it is good body again. shot. Soares is Good constantly shot. beautiful. Dropped it. Beautiful. There's that. You'll see this. Well, that was the actual knockdown. Body shot again with the right hand. Drives Suarez into the ropes. Oh, And that drops him again. A body shot. into the corner. He's constantly stuck in the corner. It's been a beating. And that's it. Well stopped. Well stopped. Ahmadaliev. Dagdag pa sa ating mga balita. Dahil si Carl Hamas Martin ay kasalukuyang pangatlo sa world ranking ng WBO sa 122-pound super bantamweight division. Dahil si TJ Doheny ay tinalo na ni Naoya Inoue, at baka isusunod ni Naoya Inoue itong si Sam Goodman, at kung sino ang manalo sa kanilang laban ay siyang kakalabanin ni Carl Hamas Martin, ngunit ganun pa man ay kailangan niyang talunin lahat ng kanyang mga laban sa mga impresibong panalo.
Mangyayari ang Carl Hamas Martin versus Naoya Inoue, kapag itong si Naoya Inoue ay mananatili pa sa Super Bantamweight Division. Dahil maraming usap-usapan na balak na itong umakyat sa 126-pound featherweight division, ngunit ganun pa man ay kung sakaling man umakyat si Naoya Inoue sa ibang division ay mababakante na ang 4 na division, kaya malaking posibilidad na makuha lahat ni Carl Hamas Martin ang 4 na world title kung sakaling iwanan ni Naoya Inoue ang Super Bantamweight division. Napakalaki ng tiwala ng mga Pinoy fans dito kay Carl Hamas Martin sa taglay nitong lakas para makuha ang kampyonato. Ngunit ganun pa man ay kung sakaling umakyat naman si Naoya Inoue sa ibang division ay hindi pere naman ito makakaligtas kay 3 World Division Champion Cuadro Alas Angas ng Pinas John Riel Casimero at isang malaking pagkakataon din naman ni John Riel Casimero na habolan si Naoya Inoue sa kahit anumang division. Dahil nakalock target na itong si Naoya Inoue kay former 3 World Division Champion Cuadro Alas Angas ng Pinas John Riel Casimero na inaasahan na babali at puputol sa pamamayagpag nitong halimaw ng Japan. Dagdag pa sa ating mga balita. Ivana Alawi pinanood ang laban John Riel Casimero vs Saul Sanchez, hindi maitatanggi at kitang-kita naman na talagang hangang-hanga itong si Ivana Alawi sa lakas at angas ni John Riel Casimero sa ibabaw ng boxing ring. しかし右を入れた。手をついたかどうだ。ダウンか、ダウンです。チェスもいいカウンターあったんですけどね、勝った後に。いやさすがカシメロ、こういう記録ありますね。いきなりだ、まだ30秒経っていません。まずはダウンを奪ったのはジョン・リエル・カシメロ。なんとかちょっと手を思わずついてしまったというようなことになりましたサンチェス。ただカシメロはかなりかかっています。サンチェスの方はランキング、世界ランキング入りはしているんですけれども、こちらはバンタム級でのランキング入りということで、階級で言いますと岩瀬さん重いんですよね。そうですね。この辺りはまたこちらのコンディションもどうかというのが気になります。いやしかしカシメロの方はキレありますね。やはり序盤強いですね、カシメロ。いきなりダウンが奪われました。ただそこからサンチェスの方もいいパンチを返しました。ちょっとこれは目が離せません。ナッチャージャブ、ここで左フック。これサンチェスこれ得意なんですよ。もうためを作らずに左フックうまく打ち込めるんですよね。今度はボディに打ち込んでいくカシメロ。少しフェイントを入れましたサンチェス。そこに対して2回目、サンチェスも勝った。サンチェス立ち上がれるか、うなずいた。立ち上がりました。残りは1分。さあカシメロが来るか、仕留めに来る。サンチェスしのげるか。攻勢一方か、いや返す、返している。そこに打ち込んでいくサンチェス。いやカシメロが集めていく。左が入った。ちょっとサンチェス力ないですね。このタイミング合ってますよ、左フック。右から残りは40秒。少し落ち着くか。いやまだ効いている、今のクリンチャーサンチェスうまかったですね。2度目のダウンは思いっきり効かされました。残りは30秒。左を返した。合わせにいってますね。カシメロがまた来た。このラウンドどうでしょう。しのげるか。止めた。終わった。Sa kabilang banda, pagkatapos patumbahin ni former 3 World Division Champion Cuadro Alas Angas ng Pinas John Riel Casimero si Saul Sanchez, ay tila nawala na ang mga haters nito na nagdadadakdak sa social media, na panay gawa ng vlog tungkol sa kisyo mahina, matanda, mataba, at iba pang mga hindi kaaya-ayang mga kwento tungkol sa ating pambato na si John Riel Casimero. Kaya mga haters ni Casimero dyan, nasaan na kayo? Bakit nanahimik na kayo? Bukod dyan ay ako muli tayo sa naging interview kay John Riel Casimero, dahil talagang gustong-gusto na rin labanan ni John Riel Casimero at kahit sa interview niya ay hinahanap niya parent si current undefeated and 4 World Division Champion Naoya Inoue. Next laban ko, hopefully soon, lalaban na sa akin yung mga big fight, keep me sa akin. Naoya Inoue, we're Naoya Inoue, come on! Kung inyong maalala na gusto itong labanan ni Junto Nakatani si Takuma Inoue, ay tila nagbago ang isip nito dahil sa pagkatalo ni Takuma Inoue kay Seiya Tsutsumi ay balak nang hindi unahin ni Junto Nakatani labanan itong si Takuma Inoue,
Bagkus ay gusto na niyang labanan itong si Tsutsumi at pagkatapos niya kay Tsutsumi ay isusunod daw niya itong si current undefeated and 4 World Division Champion Naoya Inoue. Kaya abang-abang lang tayo sa mga susunod na mga latest update tungkol dito. Lawrence Cole, the third man in the ring tonight. Christina Poncher and Nico Ali Walsh here with you for our main event. This one's scheduled for 12 rounds for the WBC Bantamweight World Championship. The champion Junto Nakatani there in the southpaw stance with the red trunks and white trim. Chip Patana, the challenger tonight in the all black. 78 professional fights for Chip Patana, 53 of those won by KO, 28-0 for Nakatani, 21 knockouts. And that's a pretty impressive record, even though they were all really in Thailand. Yeah, definitely an inflated record there for the Thai fighter. And, you know, he's got some decent skills, some decent power. Also a southpaw, so the battle of two southpaws here. This is second fight outside of his native Thailand. And Junto Nakatani tonight will be looking to show that there's levels to this game, particularly at the championship level, where perhaps he can make a statement tonight. He's had 9 stoppages in his last 11 fights. Most people think he will get another one tonight, looking at the pre-fight predictions and odds. I know they're filling out right now, and they're kind of seeing each other's rhythm this round. But Chip Patana, to win tonight, he's going to have to use pressure and aggression. Great shot from Nakatani. Already. Looks like he's recovered fairly well from the knockdown. 20 seconds left here in round 6. It looks like Nakatani's looking for that overhand left again. A bit off balance there, and just a strong combination of punches landed once again for Nakatani. Oh, that was a big shot right there. Beautiful left hand. Oh, the fight's over. 2 knockdowns, the fight is over. Just a monster, heavy hitter. 3 consecutive stoppage victories at 118 pounds, and Junto Nakatani. 6. Our referee in charge, Lawrence Cole, stops the contest. He is the winner by way of technical knockout, still undefeated, and still the WBC Bantamweight Champion of the World, Junto. I'm about to go off like a weapon. Fuel to the top, got a filled up engine. So ayon sa ating napag-alaman ay nagtamo daw itong si Saul Sanchez ng matinding pinsala, na kung saan ay mailan ulit daw ito nahilo, pagkatapos ng kanilang laban sa ating kababayan na si former 3 World Division Champion Cuadro Alas Angas ng Pinas John Riel Casimero, na ginanap ngayong araw October 13, 2024 sa bansang Japan. Dahil sa pangyayaring ito ay aktong nasasaksihan ng ilang fans at Team Sanchez ang pangyayaring ito, at para na rin ito sa kaligtasan ni Saul Sanchez, ay nagsalang ito sa iba't ibang mga test para masiguro na ito ay ligtas. Dahil napakadelikado sa isang boksingero ang mahilo, lalong-lalo nakakatapos lang ng laban niya sa former 3 World Division Champion Cuadro Alas Angas ng Pinas John Riel Casimero. Dahil sa pangyayaring ito ay inaasahan na rin ng mga boxing expert dahil halos solid ang tama ni Saul Sanchez kontra John Riel Casimero, magmula sa umpisa ng round 1, hanggang sa kalagitnaan nito ay puro solid ang natatanggap niyang suntok dito. Sanchez for shot. Sanchez for shot. Casimero no hinari ga hirari. Kaya hindi rin ito katakataka na maapektuhan ang kanyang utak at maalog ito dahil sa sobrang lakas ng impact ng suntok ni former 3 World Division Champion Cuadro Alas Angas ng Pinas John Riel Casimero. At isa sa mga sintomas nito ay ang pagkahilo. Ang pinsala sa utak ay isang napakalaking alalahanin sa isang combat sport tulad ng boxing, kung saan ang mga boksingero ay nasusuntok ng todo sa mukha. Si Saul Sanchez na nagkaroon ng pinsala sa laban kontra John Riel Casimero, ay under observation pa hanggang sa ngayon. Para naman sa kababayan nating si former 3 World Division Champion Cuadro Alas Angas ng Pinas John Riel Casimero, congratulations, at binigyan mo na naman ng isang karangalan ng bansang sinilangan ng bansang Pilipinas. At sa mga haters naman ni John Riel Casimero,
Ay puro mali ang mga sinasabi ninyo na isang mahina na nilalang itong si Cuadro alas Jonriel Casimero? Siguro kita nyo naman sa laban niya kontra Saul Sanchez kung gaano ito kalakas. At sa mga solid Casimero fanatics at solid Casimero supporters, congratulations, God bless us. Sanchez の返した返して2回目サンチェスの返したまずは第1ラウンド、カシメロのコンディションも心配されるんですけれども、さあいきなりいったぐらついたしかし右を入れた手をついたかどうだ。 Dagdag pa sa ating mga balita. Maingay at matunog na ang planong pagkasa ng bigating sikat na promoter na si Bob Arum, sa laban ng dalawang Japanese boxer at parihas undefeated world champion. Ito ay sina current undisputed N4 World Division Champion Naoya Inoue at current WBC World Bantamweight Champion Junto Nakatani. Ayon dito sa current WBC World Champion na si Junto Nakatani ay talagang nakahanay at nakaplano na talaga ang paglaban niya sa current undisputed N4 World Division Champion na si Naoya Inoue aka the Japanese Monster. Ngunit bago niya kakalabanin si Naoya Inoue, ay uunahin niya muna ang kapatid nito na si current WBA Bantamweight Champion Takuma Inoue sa isang unification fight. Alam naman ng karamihan na sa dugo talaga ng magkapatid na Inoue ang isang magaling at malakas na boksingero, at aminado naman itong si Junto Nakatani na talagang totoo na malakas ang magkapatid na ito, ngunit susubukan pa rin ni Junto Nakatani ang kanilang mga lakas sa pamamagitan ng paglaban niya dito. Pagkatapos niya talunin si Takuma Inoue, kapatid ni Naoya Inoue ay isusunod niya itong si Naoya Inoue at Jonriel Casimero. Ayon kay Nakatani ay gusto niya rin makalaban si Cuadro alas angas ng Pinas Jonriel Casimero, dahil gustong-gusto niya talaga mangbagbog ng mga boksingerong maangas sa ibabaw ng boxing ring. Aminado din dito si Junto Nakatani na isang malakas na nilalang itong si Jonriel Casimero, ngunit wala namang masama daw kung susubukan niya ang lakas nito. Dahil tulad sa rason niya na gusto niya makalaban ang Inoue brothers ay ganun din ang rason niya sa paglaban niya sa angas ng Pinas Jonriel Casimero. Sa kasalukuyan ay napakaabala itong si Junto Nakatani sa kanyang mga training, bilang paghahanda sa paparating niyang laban na magaganap sa bansang Japan ngayong October 14, 2024, ang laban ay isang world title defense. Dedepensahan ni Junto Nakatani ang kanyang hawak na titulo laban kay Tasana sa lapat ng bansang Thailand na may tala na 76 wins, 53 dito ay tinalo niya sa pamamagitan ng knockouts, at may isang talo. Marami din kasing naniniwala sa lakas nitong si Junto Nakatani at makakapagbigay ng unang pagkatalo dito sa tinaguriang The Japanese Monster Naoya Inoue. Kaya kabang-abang talaga ang laban Naoya Inoue kontra Junto Nakatani at Jonriel Casimero kontra Junto Nakatani. Ano sa tingin nyo guys, babagsak kaya si Junto Nakatani sa mga kamay ni Naoya Inoue or babagsak ito sa mga kamay ng tinaguriang Cuadro alas angas ng Pinas Jonriel Casimero? Dagdag pa sa ating mga balita. So pagkatapos nga tibagin ni WBC Bantamweight World Champion na si Junto Nakatani. Sa round 1, itong si Vincent De Acero Astrolabio, ay tila naging daan ito para itong si Junto Nakatani ang nakahanay na naman na gusto makalaban ni former 3 World Division Champion, Cuadro alas angas ng Pinas Jonriel Casimero, dahil alam naman ng karamihan na ang laban ni Naoya Inoue versus Jonriel Casimero ay medyo malabo na mangyari, dahil talagang hindi pinapansin ni Naoya Inoue itong si Cuadro alas angas ng Pinas Jonriel Casimero kahit ano pa ang gawin niyang pagpapapansin dito. Ngunit ang labanan Jonriel Casimero versus Junto Nakatani, ay sobrang laki ng pag-asa na maikasa ito. Dahil kung itong si Jonriel Casimero, ay magiging champion sa 122-pound Super Bantamweight Division, kung sakaling iwanan na ni Naoya Inoue ang kanyang titulo na hawak sa Super Bantamweight Division, ay pwede nang upuan ni Jonriel Casimero ang division sa oras na umakyat na ng timbang itong si Naoya Inoue. Sa bagong henerasyon kasi ngayon guys ay ang mga bagong titulo ang pinagbabasihan sa laban, in short hindi kalalabanan ng mga Hapon, kung hindi ikaw ang mandatory challenger. Uhaw na uhaw kasi ang mga Hapon pagdating sa titulo. Kaya kung si Jonriel Casimero ang maging champion sa naturang division ay tiyak may pag-asa itong si Jonriel Casimero makalaban si Junto Nakatani. Kakayanin kaya ni former 3 World Division Champion Cuadro alas angas ng Pinas itong si Junto Nakatani. Halina't panoorin natin sabay-sabay ang mga knockout highlights ni Junto Nakatani, kung gaano nga ba kalakas ito. Head right now. Doubles up the uppercut, and then goes with a
to the top, gotta feel that tension. In my thoughts obsession, I will not stop, no, I'm never second guessing. I gotta go hard. That was devastating. He is laid out. Thank you for watching. Salamat sa inyong panunood. This is Wins World TV, saying peace, love and good vibes lang tayo lagi, okay, alright.